Totoo ba na nagsimula ng mag-lockdown ang ilang mga bansa? Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, pagpasok ng taong 2020, nagisna ng buong sanlibutan ang isang nakagigimbal na karamdaman na hanggang ngayon ay naghahatid ng malawakang kaguluhan sa buong mundo, kasama na sa bansang Pilipinas. Kamakailan lang ay nagbigay ng paalala ang pamahalaan sa mga mamamayan na maghulos dili sa gitna ng pagsarado ng maraming institusyon sa labas ng bansa. Ang unang nasyon sa Europa na nagdeklara ng pagsasara ay ang bansang Italia. Ibig sabihin, marami kung hindi lahat ng sektor dito ang ipinasara na ng pamahalaan. Mula noon, marami na ring bansa ang nagpasyang magsara upang maiwasan ang tuluyang pagkalat ng sakit. Ang tanong, totoo ba? Ayon sa CNN, ang buong nasyon ng Italia ay sarado na. Ang punong ministro na si Giuseppe Conte ang mismong nagdeklara ng pagsasara sa kabuuang teritoryo nito. Lahat ng mga daluhan at pagtitipon ay pinagbabawal. Kasama na rito ang mga nasa eskwelahan, mga pabrika at lahat ng biyahe mula at papasok sa bansa. Dahil sa mga pangyayari, isang bilangguan sa lugar ng Modena ang nagkaroon ng kaguluhan na ikinamatay ng maraming preso. At sa syudad naman ng Foggia at Rebibbia, inukupahan ng mga preso ang ilang lugar sa kulungan. Marami ang natatakot dahil ilang bansa na rin ang nagdeklara ng lockdown, kasama ang mga bansang Lebanon at Denmark. Sa ulat ng Middle East Eye, ang punong ministro ng bansang Lebanon na si Hassan Diab ay nagbawal sa mga mamamayan na dumako sa mga bansang apektado ng sakit. Kasama na rito ang mga bansang Iran, Italia, South Korea at marami pang iba. Inatasan din ito na mayroong 4 na araw upang bumalik sa bansa ang mga nasa abroad. Bawal din ang pagpupulong sa mga kainan at mga pasyalan. Bagaman mahina na ang ekonomiya ng bansa, kinakailangan na ipatupad ang mga hakbang upang iligtas ang mga mamamayan dito. Bukod sa Lebanon, ang bansang Denmark ay nagdeklara din ng pagsasara sa maraming sektor nito. Ang ulat sa Metro, ito ang pangalawang bansa sa Europa na nagsara dahil sa kumakalat na sakit. Ang sabi ng punong ministro na si Mette Frederiksen na maraming empleyado ng gobyerno, hindi lahat ay patitigilin sa kanilang katungkulan pero mananatiling may sahod ang mga ito. Subalit hindi ito ang kahihinatnan ng mga nasa pribadong sektor. Mga pagpupulong na sobra sa 100 katao ay pinagbawal din. Sabi ng ministro na kinakailangang limitahan ang mga aktibidad ng lipunan upang mapigil ang pagkalat ng sakit. Maraming ulat hinggil sa posibilidad na ang lahat ng bansa sa Europa ay magsasara din, subalit ito ay nananatiling hinala ng marami. Kaya naman mayroong mga nagtatanong kung ano ang kahihinatnan ng Pilipinas kung ito ay gagaya sa ibang bansa. Ayon sa GMA Network, nagkakaroon ng panic buying sa Metro Manila dahil sa balitang kumakalat hinggil sa karamdaman. Nauubos ang mga gamit panglinis at mga bilihing pagkain. Sa probinsya ng Bulacan, Pangasinan,
Pampanga, Davao City at Zamboanga City ay nauubusan na di umano ng panindang pagkain at mga gamit panglinis. Ang paalala ng Malacanang sa mga tao ay tumigil sa pag-panic buying dahil ayon sa Department of Trade and Industry, sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Ganon din ang pahayag ng Manila Bulletin na hindi kinakailangang mag-panic buying dahil magdudulot raw ito ng matinding pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon din sa ulat, idineklara ng Pangulong Duterte na ang bansa ngayon ay nasa state of public health emergency. Kaya naman hindi maiaalis sa isipan ng marami na mag-panic buying. Dahil kung ang mismong gobyerno nagsasabi na nasa health emergency na ang Pilipinas, ibig sabihin mayroong peligro dulot ng sakit. Mayroon namang mga nagsasabi na posibleng magkaroon ng lockdown kung hindi man sa buong bansa ay sa mga ilang sektor nito. Ang mga pangyayari sa mga bansa na nakasara na ay pangitain sa hinaharap sapagkat hanggang ngayon ay walang gamot o bakuna laban sa karamdaman. Ganun pa man, nananalangin ang mga Pilipino na hindi aabot sa ganitong sitwasyon ang bansa. Dahil kung ganun, makikita natin ang pagsasara ng maraming pampubliko at pribadong mga sektor at magpapatuloy ang panic buying na magdudulot ng matinding pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya ang paalala ng pamahalaan ay itigil ang panic buying. Bilhin lamang ang kinakailangan, iwasan ang mga mayroong trangkaso o ang may mga lagnat at ubo. Ang pakikipagkamayan ay pinagbawal na din ng ibang institusyon sa labas ng bansa upang maiwasan ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Paalalahanan ang mga bata na mag-ingat sa eskwelahan at ang mga may edad sapagkat ang mga ito ang pinupuntirya ng sakit. Kung ang lahat ay magsusumikap na mag-ingat sa lahat ng oras, maiiwasan ang sakuna. Maraming balita naman ang kumakalat hinggil sa natagpuang gamot na nakakapagpagaling sa sakit. Mayroong naniniwala at mayroon namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?